Maayong gabi sa inyo ha. Atong topic ron is higugmaa ang imong kaaway. Bisan og ang kaaway nimo naghatag sa imong kasakit, ayaw kini balusi, higugmaa ang imong kaaway. Ingon sa Bible, ingon sa Old Testament, mata sa mata, ngipon sa ngipon, kamot sa kamot, tiil sa tiil, paso sa paso, samad sa samad, binunalan sa binunalan. Pero ingon ni Kristo Jesus, ayaw balusi ang imong kaaway. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, you have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person, but whoever slaps you on the right cheek, turn the other to him also. Ingon dire, mata sa mata, ngipon sa ngipon, pero sultian ko kamo, ayaw balusi ang daotan nga tao kung sagpaon kanya sa wala nga aping ipasagpabor ang pikas. Uy, mo kini mga igsoon. Mo kini ang high standard nga gihatag ni Kristo Jesus kanato karon. Kasagara manggod sa tuwa, di nato makaya nga gisagpa ta sa wala, mubalos pagitag sagpa sa tuo. Daghang pa jud kay taog balos. Sige, mag-shout out sa kita ha. Lord, ikaw mag-bless ang pagtuon karon sa kanila sa amin. Okay, nihilak man ni si Jose. Ay, hilak Jose. Gerald, UDBA Pastor. Tubahon Baptist Church. Ernie, may gabi Pastor. Jeser, may gabi shout out. Dens, may gabi. Lani, may gabi diha Lani. Now, magapadayon kita. So, kung sagpaon ka sa pikas aping, ipasagpabor ang pikas aping. Ay, Pastor, makaya ka na ito na. Ang buti pasabot ni Kristo, ayaw balo sa imong kaaway. Kaya kasigara mo sa tuwa, pag masahiran tagamay, murag musurok ang atong dugo, lamit jud kayo ibalos dayon sa atong kaaway. Ngayon ni Kristo, do not resist an evil person. Pero wala na siya gapasabot og kanang kuan ha. Paitan mo gamit na og dahas o sundang o kuan. Dili man ni siya military nga klase nga dahas. Ang dahas dire is personal bitaw. Personal ba nga pagsakit sa imuha. Pero ganing mo gamit na bitaw og dahas, mo gamit na og pusil, of course, manawag ka sa pulis, mudagan ka, manawag ka sa pulis, ug may kag tabang. God is Pastora, watching from Prosperidad. Okay, salamat, Davao City. Dubong, J, Madrid, maayong gabi sa inyong tanan. Dayon, ingon dire, if anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. Kay sa Bible, mga igsoon, duha ka ilang sanina, ang upper o lower. So, ang inner o ang outer. Kung kuhaon daw kuno ang imuhang outer, ihatag pod ang imuhang inner. Mo ni buti pasabot ni ani. Ang uban ba kay makigkaso man gyud. Adto gid sa kay makigkaso. Ako abi aning sangina. Ngano ingon man gikuha, ipapreso ta kakaron. Dire ingon ni Kristo Jesus, kung kuhaon ang imong isa ka sanina, ihatag pod ang imong inner nga sanina. Then 42, give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. Kung naay mangayo sa imuha, tagai. Dili kay, oy, wala man ko'y sapi. Bisag nadyo kay sapi sa imong bulsa jud. Dili ka kabalo mo hatag. Dayon ingon diri, kung naay manghulam sa imuha, ayaw balibad, pahulama. Mo na sugo ni Kristo Jesus. Okay. Ay pangutana, wala. Wala ay pangutana. Now, so mao kadto sa Old Testament, mata sa mata, ngipon sa ngipon, kamot sa kamot, tiil sa tiil, paso sa paso, samad sa samad, binunalan sa binunalan. Pero pag-abot ni Jesus, ang meaning ang meaning sig nalimot mo sa meaning ana. Ang meaning ana is kung panalitan, gisumbag ni mong kaaway, pagkatapos nabutahan siya, ikaw pod nga nagsumbag, butahan mo ka. Literal gid na sa unang panahon. Maitan, nagtigbas ka. Pag tigbas nimo, naputol ang kamot, ikaw po, tigbason po, kaputlon po ang imuhang kamot.
Pero mga igsoon sa New Testament ingon ni Kristo Jesus, kung naay tao nga mosagpa sa imuha sa wala, ipasagpa po rin mo to. Kung naay mo kuha sa imong isa ka tunik, ipakuha po ng isa ka tunik. Kung naay mangayo, tagae. Kung naay manghulam, hala, ipahulam siya. Ayaw gayon pagbalibad. Ngayon na dire sa verse 41, and whoever compels you to go 1 mile, go with him 2. Panangitan ay manugo bitaw sa imuha. Kini nga butang kini nga putaw, dalaan niya siya isa ka milya. Ikaw nga Christian, ikaw nga gasunod ka Jesus, dalaan na sa 2 miles. Mao ni ang timailhan mga igsoon sa Kristohanon o dili Kristohanon sa unang panahon. We go beyond sa ihatag sa atua. Dili kita mga tao bitaw nga maynusan ang responsibility, kung dili kita ang tao nga mubuhat more than sa atuang responsibility. Okay. Dayon, ingon sa 43, love your enemies. Ito masaw na. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and you hate your enemy. Ingon sa Old Testament, love your neighbor, unya, imong i-hate ang inimong enemies. Mao man kanay ginasulti sa mga interpretation man kana sa mga scholars sa Old Testament nga kung of course kay i-love nimo imong neighbor, meaning imong i-hate ng imong enemies. Correct kining first nga sugo, love your neighbor, pero kining hate your enemies dili ni command sa Ginoo. Bali tradition kini siya mga igsoon. Now, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Pero ingon ni Kristo, but I say to you, love your enemies. Uy, higugmao na to ang atong kaaway. Nabay tao sa inyo Naba mo'y silingan mga igsoon nga. Hilig kay mangdaot sa inyo, Panalitan namin baligya nga bulad. Ang inyong bulad kay tag 150 ang kilo. Pagkatapos, silingan ninyo sila, malagya po bulad. Kung maingon nga, dubok man ang ilahang bulad. Ayaw palit na ilang bulad kay dubok. Pagkatapos, mahal pa yun. Ang common na itong response is masuko ta. Atong i-hate siya. Pero ang sugo sa Bible is, love your enemies. Dagoy, pastor, kay akong kasing-kasing. Kanang huot naman kaayo, lami naman kay sa labayon o bulad. May so naturally, muhuot kayo ng kasing-kasing mo. Pero ang sugo sa Bible is, magpakita ka sa iya og maayo nga buhat. Love your enemies. Bisa mito imong feeling, dili maayo towards sa iya, pero pwede ka makapakita og love sa iya. Kay ang love, wala ka na gabase sa feeling nimo. Ang love is, mao ni, committed ka nga mubuhat sa iya og maayo bisan pa og nasakitan na ka niya. Mao na ang love mga igsoon. Now, mo na sugo sa Ginoo, bugat kini nga sugo mga igsoon, pero kay sugo kini sa Ginoo, ato kining tumanon. But I say to you, love your enemies. Love your enemies. Bless those who curse you. I-bless nimo ang ga-curse sa imuha. Nagka-remember ko sa una, ako nang i-apply, tsara baya kayo ni. Naay tao, nga sigsaway sa ako og simod. Bali, iya kong gi-curse ba? Ay, dili magid-curse. Dila sa curse Bali, iya kong gisaway. Gisaway ko niya, simod. Kaya dako ba kong simod? Tanaw na akong simod. Dako ba akong simod? Tanaw doon ninyo. Dako ba akong simod? Now, sige ingon nga, simod. Unya ako po, nibalos ko. Nakita man ako, dako iyahang ulo. Dako jud iyahang ulo. Anak ko sa iya, ulo. Tagasaway niya sa kuwag simod, ako po siyang balusan og ulo. Unya daw, bisakit man kaayo nga lang simod, diha sa public ba? Kaya manglantaw ang mga tao sa imo, dako ba iyang simod? O paglantaw sa kuwa, dako gidang simod. Nagbuhat ko o naghunahon ako unsaon ka nako Ginoong Dios nga dili na ko maulawan niya, di na ko nganan niya og simod. Akong gi-apply ang ingon sa pulong sa Ginoo. Kung naay mo curse sa imuha, i-bless. Unsa akong gibuhat maisoon? Pag ngalan niya sa kog simod, ako siya ngalan og gwapo. Simod, akong ibalos gwapo.
kabalo mo unsay resulta, naingon siya, ay mo, pasaylo ako mo ha. Joke-joke raman to akong ingon sa imo ha nga simod. Hantod ato nga tayo mga igsuon, nahunong na iyang pagtawag sa ako nga simod. May igsuon mo na, ha? Kung naay mo buhat og daotan sa imo ha, balusi og maayo. Bless them who curse you. Nga lang kag buang. Isulti, God bless you. Nagkasulay ko mga igsuon, kato bitaw dito sa simbahan. Dili man ipagbuhat sa bangko ha, pero ako ning experience. Naay tao nga yanan ko buang, wa kay grado, bugo ka, kay ang storya is ingon ani. Tagalog, dili kag sabot Tagalog longlong. Sige, magtagalog daw kuno ta. Maglisod ako magtagalog. Pero ito ang istorya. Kasi noong pandemic time, noong 2021, nag-chat ako sa mga young people na itong pangalan na ito ay nagka-COVID. Pagkatapos mga kapatid, ang nangyari, akala niya ang pangalan ng kanyang kapatid ang sinabi ko na nagka-COVID, pero ibang tao pala ang linagay ko sa chat ko. At after a day, umatake siya sa simbahan. Sinabi niya, sino ang pastor dito? Saan bang pastor dito? Hinahanap niya ako. Sinasabi niya, ikaw bang pastor dito? Ha? Bakit mo sinasabi sa mga tauhan ko na nag-COVID ang kapatid ko? Baliw ka. Wala kang pinag-aralan. Wala kay buot. Yun ang sinasabi niya. Ma'am. Hindi po, nagkakamali ka, ma'am. Ito po ang chat ko. Pinakita ko ang chat ko sa kanya at yun, nakita niya talaga pangalan ng ibang tao. Yung tao talaga nag-COVID, hindi ang kapatid niya. At yun, mga kapatid. Yun. Medyo na siya, pero nagmamura pa talaga siya. Grabe ang pagmamura niya, mga kapatid. At alam niyo, after a week, nagkita kami. Yun na. Grabe, matamlay na siya. Na-stroke pala siya dito, mga kapatid. Parang umatake again sa kanya ang high blood niya. At hindi na niya nagalaw ang kanyang isang kamay. Ang isa na lang kamay ang nagalaw. Mga kapatid. May isang insidente rin. May isang pastor. Ha. Nag-Sunday school siya. At pag Sunday school niya, of course, may word of God at nag-rebuke siya sa mga people na makasalanan. Pero with love naman ang pag-rebuke niya. Ang problema ay may isang tao doon na sobrang nasasaktan siya. Okay? Ang sabi niya, grabe talaga si pastor. Ako talagang pinatamaan ng kanyang sermon. Kaya galit na galit siya. Sabi niya, gusto niya patayin ang pastor. Kumuha siya ng, ano ba tawag yun? Sondang, no? Sondang. Kumuha siya ng sondang. Ano ba yun? Kumuha siya na, patalim. Gusto niyang patayin ang pastor. Pero ang pastor, nag-bless sa kanya. God bless you, God bless you. Ngunit siya, galit talaga siya sa pastor. Gusto niya patayin ang pastor. Alam mo nangyari? Itak. Itak. Kumuha siya ng itak. Yan, salamat. Kumuha siya ng itak. At yun. Kumuha siya ng motor. Pagtakbo niya, mga kapatid, ang nangyari may malaking, may kidlat at natamaan ang punong kahoy sa tabing ng kanilang bahay at yun, natumba ang kahoy. At yun, pagkatumba ng kahoy, nasira ang kanilang bahay at napatay ang kanyang asawa at dalawa niyang anak. At yun, mga kapatid, ang nangyari? Nagrepent siya. Sabi niya, Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanan ko. Gusto kong patayin ang alagad ninyo. Then, pumunta siya sa simbahan at humingi ng tawad sa pastor. English. Sundang pastor sa English. Yun, humingi siya ng tawad sa pastor at
Sinabi niya kung ano ang plano niya before. Gusto niya patayin ang pastor, ngunit ang Panginoon ay nag-defend sa pastor at ayun, ang namatay ay ang kanyang pamilya. So, yun ang pangyayari mga kapatid. So, sin talaga, malaking sin po talaga kung ang pastor ninyo gusto niyong patayin o kaya gusto niyong saktan. Mga kapatid, ang Diyos ang kalaban ninyo. Kaya huwag niyong saktan ang pastor ninyo. No? Do not touch God's anointed, sabi nga ni David. No? At ito, so effective talaga, do not curse your enemies. Bless those who curse you. At ang Panginoon, the Lord will help you, the Lord will defend you. No? At sabi dito, do good to those who hate you. Yung mga taong mga tao na galit na galit sa inyo kasi mas magaling kayo sa kanya, do good to them. Sabi ni Pablo, kung ikaw ay gagawa ng mabuting gawa sa kanila, it is like putting coals upon their heads. Yan po mga kapatid. Then, sabi dito, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Yung mga taong pong nag-persecute sa inyo, ginagamit ka lang para sa sarili lang kapakanan, utos ng utos, kunin mo ito, pagkatapos pinipersecute ka dahil nagsamba ka sa Panginoon, do not curse them. Huwag mo silang ipabarang. Huwag mo silang patayin. Ang gagawin niyo mga kapatid, Lord, bless them, Lord. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan. Yan po dapat ang prayer natin mga kapatid. Sabi po sa Luke 23:34, Father, forgive them, for they do not know what they do. Yung ipinako si Kristo sa cross. Sabi ni Jesus sa mga taong makasalanan, Ama, patawarin niyo po sila kasi hindi nila alam kung ano ang ginagawa nila sa akin. Mga kapatid, sana po ganyan din ang ating gawin kung tayo ay saktan ng mga tao. Alam niyo ba mga kapatid, kaya tayo tinawag na Christians kasi we follow Jesus Christ. Noong si Kristo Jesus po ay ipinako sa cross, He did not open His mouth upang mag-revenge siya sa kanyang mga kaaway. Sabi nga sa Bible, He was able to call the legions of angels para po tulungan siya at saka patayin yung mga sundalo. He was able to call them. Pero He did not do it because of His love to the people. He died to save the people, not to kill the people. Kaya po, He was patient. He was patient. He endured the cross because of His love for us. He did not revenge against the people. For if He revenged against the people, the purpose of His death on the cross will fail. The purpose of His death is to save the people. Kaya mga kapatid, He endured the cross, despising the shame. Sa laki ng kanyang pagmamahal sa atin. At ganoon mga kapatid, gusto niyo ba ang neighbor niyo maligtas? Do not revenge mga kapatid kung sila ay sisira sa inyong mga reputasyon. Sa bandang huli, sila ay makakita sa light ninyo. Sabi ni, someday they will respect you, and they will honor you, and they will tell you, thank you very much for being good to me, though I was evil against you that time. Someday, they will ask you how to be saved. Paano maging Christian? They will appreciate you and they will love to become like who you are. Kasi yung bait mo. No? Ganyan po mga kapatid. Then, that you may be sons of your Father in heaven. Para po kayo ay tawagin na sons. Para po tawagin kayo na sons kayo ng Father in heaven. Kasi mabait po ang Father in heaven eh. Sa kanyang grasya po, binibigyan po niya ng grasya ang masamang tao at saka yung mabait na tao, sabi po niya sa 45, that you may be sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good. Mga kapatid,
Sabi po sa Bible, ito po, pagdating ng araw, umaga, ang sunlight po ay ibinigay ng Diyos sa mga taong mababait at sa taong masasama. He did not select kung sino ba ang bibigyan niya ng araw. O ito mong babait kasi mabait sila sa akin, nagsamba sila sa akin, bigyan ko sila ng sunlight. Hindi mo mga kapatid, lahat po na tao sa mundo, pagdating ng umaga, ay binibigyan ng Panginoon ng sunlight upang tutubo ang kanilang mga pananim. Yan po dapat tayo mga kapatid. Let us be good to everybody, not only to the good neighbors, but also to the bad neighbors. Kasi ganyan ang ating Panginoon. Papaano natin maligtas? Papaano sila maniniwala sa ating mensahe about salvation kung tayo ay mapag-revenge? Hindi mga kapatid. Papaano natin sila mapapaniwala na ganyan kalaki ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila kung batuhin natin sila after we stone them? No? Papaano nila makikita ang light natin mga kapatid? Then, and sends rain on the just and on the unjust. Siya po ay nagpapadala ng rain sa mga mabubuting tao at sa mga masasamang tao. Di ba? Then 46, for if you love those who love you, what reward have you? Kung yung taong nagmamahal sa iyo, ang mamahalin mo, ano ba ang reward na makakamtan mo? Of course, wala mga kapatid. Kasi ginagawa rin yan ng mga Gentiles. Kahit ang masasamang tao, ginagawa rin yan nila sa kanilang mga minamahal sa buhay. Yung mga neighbors nila na nagmamahal sa kanila. Of course, they will do good to them. Kasi hindi naman masama sa kanila. Kung ganyan din tayo mga kapatid, katulad nila, na pinipili natin ang mga minamahal natin, yun lang mga taong bababait sa atin ang minamahal natin, then wala tayong katulad sa mga masasamang tao. Hindi ba tayo, Christians, extraordinary people? We are above the standard sa humanity. Kung tayo po ay katulad nila, na love lang natin yung mga taong mababait sa atin, wala tayong difference. Tayo po ay nag-excel dito sa mundo. Tayo ang pinakamabait, tayo ang pinakapagmahal, tayo ang pinaka-extraordinary. Wala na. Hindi po sila ang pinaka-extraordinary. Tayo po. Kaya po, kung may mga taong gumagawa sa atin ng makasalanan, we should do good to them kahit ganun ang ginawa nila sa atin. Then, and if you greet your brethren only, what do you more than others? Do not even the tax collectors do? Therefore, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. So, yan po mga kapatid, ang ating aral natin ngayong gabi. So, mahalin natin ang ating kaaway kasi extraordinary people tayo. We are like Christ. Father, forgive them for they do not know what they do. Patawarin natin sila. Alam nyo ba, ilang beses natin patawarin ang mga taong nagkasala sa atin? Sabi ni Jesus, 70 times 7. Dito sa Luke 18:21-22, may disciple na nagtanong kay Jesus, Jesus, ilang beses ba namin patawarin ang aming kaaway? 7 times ba, Jesus? Sabi ni Jesus, no, 70 times 7. That is 490 times. So, dapat ba talaga 490 times patawarin ang nagkasala sa atin? No, mga kapatid, ang ibig sabihin nito is infinite. Kasi number yan ng Panginoon eh. 70 times 7, that is perfection. Perfection, number of perfection, number of infinity, ang number 7. So, that's it. So, love, no? We are the heroes of love. Iba tayo sa mga Muslim. Kasi ang mga Muslim, gusto nila patayan. Mga suicide bomber, yung mga ISIS. Ang doctrine nila, pag nakapatay ka ng Kristiyano, makapuntag ka sa langit at
the 70 virgins will meet you there in heaven if you successfully killed Christians. Yan po. God, si Allah kasi nila, ang Allah nila, different sa Allah natin. Ang Allah natin is Allah of love. Ang Allah nila is Allah of hatred. Tayo po mga kapatid is extraordinary po tayo sa pagmamahal. Kaya mga kapatid, marami pong mga Islam, balik Islam na nag-Kristiyano. Kasi after many years of serving their Allah, they found out that their Allah is a God of hatred. Galit na Allah. Pero sa atin, ang Allah natin ay mapagmahal. Galing siya sa langit. Siya po ay nagkatawang tao upang ang mga tao sa lupa ay magkakaroon ng kaligtasan. Okay. So that's it. So that is our topic for today. Thank you very much for watching. You know what? I cannot attend your questions. Maybe you can send your message privately. Because right after my message tonight, I will go to bye-bye and have a funeral service. Because one of the parents of one of our young people in our church died. So I must be there to comfort the bereaved family. So, thank you very much for watching, ha? Salamat sa pulong sa Ginoo. Okay, so that is the reminder for us tonight. Love your enemies no matter how evil they are against you, against your family. Please love them. Do not remember their sins, forget their sins. No. Huwag kayong mag-save ng galit sa iyong puso against them. Kasi ikaw lang, mga kapatid, ang masisira. Okay. Katulad ng acid. Okay. Yes, ang acid po ay nakakasama sa mga bagay na matouch ng acid. Pero first na masira yung container. For example, ito ang container ng acid. No? Ito first ang masisira. Okay, before yung kalaban ng acid. Ay, nahihirapan talaga akong magsalita. Pero okay lang ba? Naiintindihan niyo ba ako? Naiintindihan ba ako? Dins, Pastor. Amen, hallelujah. So that's all for tonight. You may go. So let us pray. Lord, thank you very much for the message of the word. Thank you very much for your example. How to love. You love everybody. You love the enemies. You give common grace to everyone. Lord, thank you. And I hope that these people will also learn to love unconditionally to their enemies, to the people who hurt them. This I pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so that's it. So tomorrow we'll have a live program also, and then I will give you a time to answer your question. I will give you a time for question and answer portion. Pastor, na ako'y giad nga, pastora, giad na ako kay gusto lagi makapaminaw ang pulong sa Ginoo, pero lahi man siya kay mura man bugal-bugal sa mga tao, mas tanaw niya kay makasasala. Okay. Mo ba? Ayaw pag bugal-bugal sa makasasala, dapat ilove ni mo makasasala. Si Jesus wala man niya bugal-bugal yung makasasala, iya man gilove. Pero katong mga tao nga dili mo dawat sa kamaturan, yang gitaktak iyang tiil. Sugo niya, itaktak ang inyong tiil. Ang abog sa inyong tiil. So, di lang takotob karong gabi. Thank you very much for watching. I have to go, ha? So, katubit ang video na ako nga last. I-share to. Okay. So, bye-bye. Thank you very much. Bye-bye.